Sinugod ng mga taga-baryo ang maliit na kubo sa may pusod ng kakahuyan sa isang maliit na bayan sa probinsya ng Marinduque. Bitbit ang kanilang mga sulo, itak at matinding galit, nagtungo sila sa bahay ng babae na kanilang pinaghihinalaan na may kinalaman sa mga pagkamatay. Sunod-sunod kasing binawian ng buhay ang 4 nilang kanayon dahil sa mga pambihirang karamdaman, mga sakit na hindi kayang ipaliwanag ni pagalingin ng siyensya at medisina. Ayon sa mga bulong-bulungan ng mga tao, ang babae raw ay isang mambabarang. Habang mahimbing na natutulog ang mag-ina ng gabing yon, walang ano-ano'y sinilaban ang kanilang bahay na gawa sa pawid. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, bumalot sa dilim ang liwanag ng lagablab at sa loob ng kubo ay maririnig ang nag-aagaw buhay na palahaw at iyak. Hanggang sa tuluyan ng manaig ang katahimikan, tanging ang pagsiklab ng apoy na lamang ang maririnig. Isa-isa nang lumisan ng mga tao, iniwan ang nag-aapoy na kubo at nangakong ibabao na sa limot ang malagim na gabing yon. Ngunit kinabukasan nang bumalik ang kapitan kasama ang isa niyang tanod, laking gulat nila nang matuklasan na iisa lamang ang nasunog na labi at iyon ay ang sa babae. Ang batang anak nito ay hindi na nila kailanman natagpuan. Ilang linggo ang lumipas matapos magsimba ang pamilya Rivera. May isang batang lumapit sa kanila na humihingi ng limos. Madumi ang suot nito at puno ng sugat ang balat, mga sugat na animoy bakas ng pagkakasunog. Agad nila itong binigyan ng barya, ngunit may kirot at awa silang naramdaman para sa bata. Mula noon, linggo-linggo na nila itong nakikita sa tapat ng simbahan. Minsan ay dinadalhan pa nila ito ng pagkain, hanggang sa hindi na nila namalayan na palapit na ang loob nila sa bata. Isang araw habang nasa hapagkainan, nagsalita ang anak nilang babae na si Adela. Papa, baka pwede na lang po nating ampunin yung pulubing bata sa simbahan. Nakakaawa po kasi siya eh. Nagkatinginan ng mag-asawa, may pag-aalinlangan sa kanilang mga mata. Ngunit hindi rin nila maitago ang habag na kanilang nararamdaman. Anak, medyo mabigat na desisyon yan eh. Wika ng ama niyang si Glenn. Pero hayaan mo, pag-iisipan muna namin ng nanay mo ha. Isang linggo ng umaga habang pauwi na sila mula sa simbahan, nagpaalam ang anak nilang si Manuel na bibili muna ng palamig. Ngunit nang tatawid na siya sa daan, biglang may paparating na humaharurot na motorsiklo. Napapalahaw sa gulat ang ina niyang si Lorna at sa mismong sandaling yon, biglang lumitaw ang batang pulubi at agarang hinila si Manuel palayo sa kalsada na iligtas sa tiyak na kapahamakan. Sa tagpong yon, nabuo na sa isipan ng mag-asawa ang isang desisyon. Baka nga tama na ampunin na nila ang bata. Nagpakilala ang bata sa pangalang Claudia. Ulila na raw siya. Namatay na ang kanyang ina at iniwan naman sila ng kanyang ama noong paslit pa lamang siya. Naging maayos naman ang takbo ng buhay sa kanilang bahay sa loob ng 1 taon. Nakapag-aral na si Claudia at mama at papa na rin ang tawag niya sa mag-asawa. Ngunit matapos ang 12 kaarawan ni Claudia, nagbago ang lahat. Madalas na nitong sinusungitan ang 2 kapatid. Animoy may namumuong inggit sa kanyang pagkatao tuwing napupunta ang atensyon ng mag-asawa sa kanilang 2 tunay na anak. May mga pagkakataon ding may naririnig silang mga kakaibang bulong mula sa silid ni Claudia tuwing gabi. At minsan, nang mapadaan ang bunsong si Manuel sa kanyang kwarto, ayon sa kanya, may kausap daw ito at tinatawag niya itong nanay. Ikinuwento ito ni Manuel sa kanilang mga magulang, ngunit hindi nila ito masyadong pinagtuunan ng pansin dahil sa kanilang isipan, normal lamang ang mga ganitong bagay sa ilang bata. Isang gabi, habang naghahapunan ng mag-anak, masayang ibinida ni Adela na first honor siya sa kanilang klase. Sumunod naman si Manuel na buong tuwang ibinalita na top 2 siya. Habang nagsasalita ang kanilang ina upang batiin ang dalawa, bigla na lamang tumayo si Claudia, umalis ng padabog at nagtungo sa kanyang silid. Nagulat silang lahat sa inasal ng bata, nagkatinginan sila sa pagtataka. Lumipas ang ilang linggo at lalo pang tumindi ang ugali ni Claudia, kaya napagsabihan na rin ito ng mag-asawa. Ngunit ang mga pangyayaring iyon pala ay mga hudyat na ng isang mabigat na trahedyang paparating. Isang araw, habang nasa trabaho ang mag-asawa, may biglang tumawag kay Glenn, isang kapitbahay. Umuwi ka na agad pre, nasusunog ang bahay nyo. Wika ng nasa kabilang linya. Nanikip ang dibdib ni Glenn. Nandun ang kanyang 3 anak sa loob ng bahay. Pagdating niya, natupok na ng apoy ang kanilang tahanan. Labis ang kanyang dalamhati. Halos maglupasay siya sa lupa.
Ngunit bigla siyang natigilan dahil sa hindi kalayuan nakita niya si Claudia. Agad niya itong nilapitan at niyakap at tinanong kung ano ang nangyari. Ayon kay Claudia, lumabas lamang daw siya upang bumili ng tinapay ngunit pagbalik niya natutupok na ng apoy ang kanilang bahay. Hindi makapaniwala ang mag-asawa sa sinapit ng kanilang 2 anak. Matapos ang madilim na trahedyang iyon sa kanilang buhay, nagdesisyon silang mangupahan muna. Nakapag-loan sila sa bangko at habang muling ipinapaayos ang nasunog na bahay, pinili nilang magrenta sa isang kalapit na subdivision. Makalipas ang 1 taon ay natapos na ang kanilang pinapagawang bahay. Bumalik na roon ang mag-anak. Naghangad sila ng bagong simula ngunit ang sakit ng nakaraan ay patuloy pa rin na humihiwa sa kanilang mga puso. Sa panahong iyon ay nagiging komportable na si Claudia at masayang-masaya sa pagiging solong anak. Isang araw pagka-uwi ni Claudia mula sa eskwela ay nakita niya si Lorna na ipinapatong isang picture frame na may larawan nilang mag-asawa kasama sina Manuel at Adela. Kinuyom na lamang niya ang kanyang mga kamao at agad na pumasok sa kanyang kwarto. Isang gabi, napadaan sa silid ng mag-asawa si Claudia. At dito narinig niya ang plano ng kanyang mga magulang na muling magkaroon ng anak. Tumalim ang mga mata niya at animoy may kung anong galit na namuo sa kanyang pagkatao. Isang araw, dinapuan ng malalang sakit si Lorna. Hindi maintindihan ni Glenn kung saan ito nakuha ng kanyang asawa. Ilang doktor at ospital na ang kanilang napuntahan ngunit walang makapagbigay ng lunas. May mga uod na lumalabas sa balat nito at minsan ay sumusuka ng malapot na likido. Matindi rin ang amoy sa tuwing papasok sa silid nito na parang nabubulok na laman. Sa desperasyon ay lumapit sa albularyo si Glenn at dito kinumpirma na si Lorna ay binarang. Hindi maisip ni Glenn kung sino ang gagawa noon sa kanyang asawa dahil wala naman itong kagalit. 1 buwan ang lumipas, tuluyan ng pumanaw si Lorna. Sa tindi ng barang, hindi na ito kinaya kahit ng albularyo. Isa na namang matinding dagok ang dinanas ni Glenn. Dahil dito, siya ay nalugmok sa matinding depresyon. Matapos mailibing si Lorna, bibihira na lamang siyang lumabas ng bahay at halos hindi na nakikipag-usap sa mga kapitbahay. Isang tanghali, may kumatok sa kanilang gate, isang babaeng nakaitim. Halos hindi makita ang mukha. Walang pag-aalinlangan, si Claudia ang nagbukas ng gate at pinapasok ito. Sa sari-sari store ni Aling Puring, nagkatinginan sa pagtataka ang mga tsismosa. 1 linggo ang lumipas, nagulat na lamang ang mga kapitbahay. Lumabas ang misteryosong babae, maayos ang bihis at kasama sina Glenn at Claudia na animoy isang buong pamilya. Laking pagtataka nila at lalong tumindi ang hinala ng mga tao na may hindi tama sa mga pangyayari sa bahay na iyon mula nang dumating ang ampon. Sa palagay nyo, sino kaya ang misteryosong babaeng iyon? At ano ang koneksyon ng pagkamatay ni Lorna, Manuel at Adela sa bigla niyang pagsulpot sa buhay ni Glenn at Claudia? Gusto kong marinig ang inyong malikhaing imahinasyon sa comment section.